Sabi ni ex-congressman, ICI po. Yung ICI. Ano namimili? namimili ICI. na po daw ngayon. Namimili sila sa ICI. Ang Ito, sabi ni Congressman Paras, ex-Congressman Paras, namimiligro ang estado ng ICI dahil nga doon sa mga unconstitutional issues about it. Oh, tama yun. Mabubuko rin sila. Sinabi ko lang kanina na walang kwenta yung ICI dahil siya nagsasabi na tanggalin yun. Tanggalin yun. Siya nagpapatanggal na minention si Speaker Romualdez. Tanggalin niya. Siya nagpapatanggal eh. So, paano mag-iimbestiga yun? Kaya kako nga, walang mangyayari sa Senate eh. Walang mangyayari sa ICI na yan. Pinapapunta ko na, matagal na, yun ang unang-una kong pinapunta. Nahalata ko sa Senate, nilampasan yung Ilocos Norte. Dinensyon lahat ang may flood control. Wala ang Ilocos Norte. Tuloy-tuloy. Nasaan ang Ilocos Norte? Wala dito, wala. Ay, oo nga pala. Nagsara na yung Senate up to now. Wala na yung investigasyon. Punta kayo doon, ako ICI, punta kayo sa Ilocos Norte, na probinsya ng ating BBM, nandun yung mga kalukuhan kako. Nandun ang mga ghost project, nandun yung mga project na hindi natapos. Wala. Minsan lang pumunta nung huling 2-3 days ago, punta na ICI. 4 na lugar lang pinuntahan. Ang project ng flood control doon ay kulang-kulang 200 ang flood control project. Bakit 4 lang pinuntahan nila, umalis na? At in-examine ni Mayor Magalong, ginanon lang yung kamay, natanggal na yung semento, kamay lang yun. Hindi pa bato, iba pa yung bato. Yung kamay lang yan, natanggal na yung mga semento. So, anong klase yung flood control yan? Madaling masira, ulang semento, walang bakal, wala na. Nandun lahat. Paano magkakaroon ng matino ang ating bansa sa mga flood control project? Si Diskaya, siyam ang company niya na construction company. Paano niya magagawa lahat yan? Hindi. Pinasubcontract niya lahat. Now, bago ibigay sa kanya, 25% ang natatanggal. Yung mga iba, mas mahal nga eh. 25% na lang. Siyempre si Diskaya, siya nagpairam, kukuha rin. So, ilan natatanggal ni Diskaya bago ibigay sa kontraktor. Kaya, halos wala nang matira doon sa kontraktor. Kinukuha nila dahil ipapasa lang nila eh. Kaya maraming hindi natapos, maraming ghost project sa sistemang yan. 25% nakagatanggalin. Pagtatanggal din yung mga like na Diskaya. Ang kontraktor sa Ilocos Norte, Diskaya. Ang project ni Diskaya, 31 billion. Ang Ilocos Norte lang, ang project niya ron, 2 billion 900. At yung paborito ng kontratista, sa konsyal pala ang kontratista na nila, binitbit ni BBM na siya mayor. Nanalo mayor, yung kontraktor. Binigyan kagad ng 6.5 billion na project. Mayor, bawal na yun. Yung konsyal pa lang, bawal na nga eh. Solo ang pangalan niya sa construction company niya. Yung bagong mayor ngayon, Alcid ang pangalan. So yun ang mga paborito nilang kontraktor. Sila nandun. Iba-iba, binibigyan sa maliit. Ay, bakit ibibigay sa mga kurap? Oh. Sir, tama po ba ang understanding ko? Yung pong sitting mayor, siya din yung contractor? Yung Nakaupong mayor po ngayon, siya din po yung contractor ng mga Diskaya? Oo. Si Alcid, 6.5 billion. Ang flood control lang na nasa kanya, 4.2 billion kay Alcid. Mayor. Nasa record po lahat to. Ayaw ko magsalita kung wala sa record.
So, dala ko ito, pati yung mga pinagsasabi ni Saldi ko, nandito po lahat. Ready na po ba yung parang may BTRC go bago tayo bumalik sa Ready na? Ngayon, ipapakita ko sa inyo mga kababayan kung paano kahirap magsinungaling. Mahirap po magsinungaling. Kaya hindi sila umarap pag may question. Ito po, ang last na press call ni BBM sa Malacanang. Di ba sabi yan, nag-press call? Tapos na mga maliligayang araw nyo. Dami niyang tinuro eh. Tapos, dalawang question na lang ha. Marami pa akong gagawin. Dalawang question na lang. Isa, may nag-question na isa. Ito, papakita ko. Kung gaano kahirap ang sinungaling. Sige, pandar mo. Is the speaker included, former speaker included in the list, sir? I don't think so because no, the only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. I don't think so because the only evidence that has been made against him is in the Senate. So I don't know. Mahirap magsinungaling. Is the Ito mo na, tapos na yan. Mahirap po magsinungaling dahil, Okay lang. Isipakita ko ba sa iyo, mahirap magsinungaling. Yung isa pa, There's one series of questions. Turo nyo daw para sa maganda. So, mahirap magsinungaling. So, yung isa naman, interview niya. No, There's one series of questions that comes up in relation to your father's time, which is of course the question of corruption, which became wholly associated with the Philippines for a long period of time. I think contemporary court judgments acknowledge the atrocities that were committed, but also the plunder of the country's resources. Why wouldn't you want all of that money back in the hands of the Filipino people? Well, the narrative. May I just ask you why that's funny? Why that's funny? I'm asking a question about the plundering of large sums of money. No, from the Filipino people. I'm saying that maintains, that ideal maintains, because I take exception to many of the assertions that have been made, and I think we have since the cases were filed, the government fell. Cases were filed against me, my family, the estate, etc. And up to now, we have found the assertions that were made, we have shown to be untrue. Quite a lot of money, I think 5 billion was already recovered. I guess the question is just this. Ibang question niya, iba sinasagot. Liwanag. Kasi itong si BBM, nagsisinungaling. Nung narinig nyo nga, sabi ko nga sa inyo, nagtuturo. Malinis na tao, gusto niya malinis siyang tao. Talagang malinis, dahil palagi naghuhugas ng kamay. Pakita mo ulit yung next. Walang isang salita si BBM. Good morning, Mr. President. What is your position on the plan of the International Criminal Court to investigate former President Rodrigo Duterte over his war on drugs? My position hasn't changed, and I have stated it often, even before I took office as president, that there are many questions about their jurisdiction and what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and
a threat to our sovereignty. So, no, I do not see what their jurisdiction is. I feel that we have in our police, in our judiciary, a good system. We do not need assistance from any outside entity. The Philippines is a sovereign nation, and we are not colonies anymore of these former imperialists. So that is not something that we consider to be a legitimate judgment. Tignan nyo yun, ha? Ayaw niya di siya naniniwala sa ICC. Aliwanag, sinabi niya, hindi ako naniniwala niya sa ICC. Pakita mo ngayon. Pati ba na? Namimilit na sila ng tao. You have to bring me away. You don't just have to pay. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti, you better go back to them and have the legal. I am a citizen of this country, a former president, and you'll show me a piece of paper and you'll ask me. The right to consent is something that has to be observed and respected. Pero yung kayo, anong kasalanan ko? Ano nga? Nandito ka kaya dito, tanongin kita, anong kasalanan ko? Ito, You have to bring me away. Ang anak mo, pupunta dito. Yes, sir. Hindi pa ako sulit. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo pa hindi mo pinapagawa. Yes, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center. sa other countries, kung is illegally arrested, hindi po pwede yun. Hindi po, walang warrant of arrest, walang warrant of arrest, pinilit. Warrant of arrest, dumating late na. So, bawal po yun sa Amerika, ewan ko sa other countries. Pag hinuli ng tao na hindi wala sa proseso, mababala yung kaso. And in other countries, ang makababayan nila, mas anong kaso, like US, kung anong kaso yung
American citizen dito, pumupunta ang embassy para tulungan. Dito sa ating bansa, pinapadala sa ibang bansa. So, iba ang sinabi ni Presidente, iba naman ang sinabi niya, ngayon, nakontra niya sinabi niya na hindi siya naniniwala sa ICC. Ito naman si Claire Castro, tingnan natin itong official spokesperson ng Malacanang. Sino siya nung araw? Pakita mo nga. Talaga si PBBM, grabe ka naman. First time ko siya nakitang ganyan. Oo, grabe. May pangiti-ngiti pa. Grabe ka, PBBM. Alaskador. Nang aalaska na siya. Nang mingiti. Diba? Pero, sober. Walang mura yan. In fairness, mga kapatid. In fairness, walang mura. Pero grabe ka, PBBM. Ngayon ka lang namin nakita ng mga kakli na ganyan, ha? Tuloy mo lang. Anti-BBM. Palagay ko may flood control na rin ito. Iba na sinasabi ngayon eh. Oh, ang liwanag kung anong klaseng tao itong mga natira sa kanya. So may kasabihan, same feather flocks together. Magkakasama sila. So yun mo nangyayari sa ating bansa. Puro kasinungalingan. Ito, kung mga Alaska kayo, kala mo, BBM ng BBM. Pero binabanatan na si BBM noon. So yun po ang Claire Castro. Ano pa? Mga tanong, go, pakilala po kayo. Go, magandang hapon po, Rafi Ayen from the Daily Tribune. Sir, are you one amid this political noise? Are you one with the nation or the other na mga tao na nananawagan na magbitiw si Pangulong Marcos? And some are saying na magbitiw na rin si Vice President, sabay silang magbitiw para magkaroon ng panibagong transition ng government natin. Well, madalas kong sabihin, kung magbibitaw si BBM, ang caretaker, Supreme Court, tapos ang military, magbibit ang Supreme Court, religious organization, and businessman, kung anong gobyerno ang gagawin natin para mawala lahat ng grabe corruption. I'm not for anybody. But if the president will get out, everybody will be investigated. No exemption. So sir, follow up na lang. Hinihiling nyo ba? Tama ba? Na hinihiling nyo ba na magbitiw na rin ang presidente? O sila pareho? Matagal na. Bangag daw sabi ni Amy. Dapat nung araw pa. At kinausap ko si Amy bago 15 days before yung scheduled rally. Paglabas ng 16 days, marami na magrarally yan. Di na itong tao. Nag-umpisa na nga lahat. Nung araw pa. So, the best thing ako na gawin mo, kausapin mo yung kapatid mo, magbitaw na lang. Honorable exit. Nobody's perfect. Nakakamali naman lahat ng tao. Magsuri siya at magbitaw na. More honorable ka ako. Bago, makakarinig siya ng mga masasama. Kaya narinig niya, binubura lang ang tao So, I'm very sure sa survey, 80+% na ayaw na ganit ang tao. Tapos, niluloko pa nila. So, yun po ang nasagot na ba kita to? Okay. Okay, may tanong pa po dito, go. Good afternoon, Go. This is from Ronda Balita po. Yes, ma'am. Ang katanungan po ng karamihan na nagrarally, na nagkakaisa para pababain ang Pangulo ay kung sakali pong hindi bumaba at magpatupad po ng martial law. Ano po yung next hakbang? Kasi sa yun lang po nakikita ang mamamayan ng Pag-asa ko. Ano po magiging hakbang? Sino, depende, sino magde-declare martial law? Siya o? Presidente, syempre po ang nakapaligid daw sa kanya ngayon, ayon sa
Siyempre, yung kapatid niya mismo na Kung Bulgar. siya mag-declare, ubus siya dyan. Tingnan mo yung South Korea, nag-declare martial law, tanggal agad. Pero wala naman naniniwala. Lalo magagalit ang tao. Para kako nga, kung ayaw magbitaw, we have to force. Nabanggit ko na yan noong araw. Pero kung makonsensya ang military, maawa sa mga anak nila dahil nilanakaw na ang mga kinabukasan ng mga kabataan, anak nila, anak ng mga sundalo na nagpapakamatay sa ating bansa. Kung makonsensya sila, lumabas na sila para protektahan ang tao. Because in the Constitution, palagi yung sinasabi, the military is supposed to protect the people and the state. Nakakagulo na ang Pilipinas, dapat protektahan nila. Yung mga nagrarally, protektahan nila. Huwag huhuliin. Anong nangyayari yun? Hinuhuli na ngayon ang against BBM. Kakasuhan. Anong laban nila dyan? Sila nag-appoint lahat yung Justice Department, Ombudsman, lahat siya nag-appoint. Anong justice makukuha ng mga tao? Yung pinadedemanda, ginamit lang nila Kontraktor, ginamit lang nila. Engineer, ginamit lang nila. Wala naman yan kung walang kalukuhan ang itaas. Hi, Margo from SMNI. Sinasabi niyo po kanina na parang matagal nang nangdodroga si Pangulong Bongbong Marcos. Meron po ba kayong first-hand information about that? And ano po pong masasabi niya doon sa call na magpa-hair follicle test po yung Pangulo? Ayaw niya Di ba umayaw na? Maganda kung magpa-drug test. Ayaw niya dahil modern na ngayon. Ang drug test, di lang yung... Ayaw ko wala, sabi niya, ayaw. Pero ano pong impression sa inyo, yung pagtanggi nila sa ganitong challenge? Okay? Ano pong impression nyo, ano pong impression para sa inyo itong pagtanggi ng administration sa ganitong challenge na magpa-drug test sila? Guilty sila. Ba't ayaw? Kung malinis siya ako, gusto ko. Hindi ako nagdadrag. Guilty sila kung ayaw niya magpa-drug test. That's the best test. Hindi ako gagadi. Testing niyo ako. Napakadali. Ayaw niya. At ibig sabihin totoo, boy, you better resign now. Wala ka nang ligtas. You can run, but you cannot hide. Saan ka tatakbo? Sa ibang bansa. Punong-puno ng overseas workers. Ang buong mundo. Hindi ka makakapagtago. Nagpapasalamat ako sa nangyari ngayon sa inyong lahat. Kung wala na kayong question, wala na ba? Okay, marami pong salamat sa inyong lahat at sana sama-sama tayo mag-explain sa mga tao para maintindihan tao itong sinabi ko. Maliwanag po na alam ni Presidente ito. Ang liwanag. Maliwanag pa sa buwan. 2 beses niya pinirmahan. Sa NEP, pinirma niya bago umikot. Pagbalik sa kanya, pinirma niya. Doon na lumabas yung mga kalukuhan lahat. At yung, nandito po ang mga ebidensya, yung sinabi ni Sandigo. 1,500,000 pesos lang natanggal sa 100 billion na pina-insert ni Presidente. Marami pong salamat sa inyo lahat. Hindi ko na naitanong sinasabi ni Ping Lacson na na bad daw niya Benito. Oo nga. Nasa tanong mo. Naibulong ko lang kay Sir, sabi ko, di ko na naitanong. Kasi may sinabi si Senator Ping Lacson na kung talagang kasama si BBM, ba't na Benito? Bakit hindi? Ba't na Benito? Benito ni? Ni BBM. Benito po ni BBM. Yung budget. Yung sinasabing Kailan? Sabi po ni Senator Ping. Too late na hero na siya. Alam niyo po, mga kaibigan, nakalimutan ang sinabi. Walang mangyayari sa Senado dahil ang nangyayari doon, kamuti mo likod ko, kakamutin ko likod mo. Parang gano'n ang nangyayari. Kaya walang mangyayari dyan. Bakit tahimik ang mga senador natin?
Wala na yung mga kalidad nila totoong oposisyon. Sinong totoong oposisyon ng araw? Ninoy Aquino, Jerry Rojas, Jose Jokno, at Lorenzo Tanyada. Wala na yung mga ganong kalidad na independent. Na pag may mali, kasama man nila o hindi, nagsasalita sila. Dito, bakit hindi nagsasalita ang mga senador? May kasalanan ba kayo lahat? Ako nagsasalita, wala akong kasalanan. Kayo dyan. Magsalita kayo, alam nyo na lahat ang katiwalian. So, yun ang sagot ko sa sagot ko.